Sa labas ng headquarters walang tigil ang pakikipaglaban nila Sehun at ang walang sawang pagsugod ng dambuhalang mga halimaw. Animoy walang kapaguran namang ipinamamalas ni Sehun ang lakas at talas ng mapaminsalan niyang espada, habang si Yeonjo ay abala din sa pagdaluhong sa mga pusit na malimo. Ramdam ni Sehun na may kakaiba sa mga nangyayari, dahil bagaman napapatay ng mga guardians ang mga demon ngunit ang bilang ng mga ito ay mabilis na bumabawas, na parabang ang isa ay katumbas ng ilang pagkilos ng demons. Ilang saglit pa natigilan si Sehun nang maramdaman ang pamilyar na enerhiya, na mataan nila ang nag-umapa na puwersa at ang di matatawarang demonic energy mula sa lubong headquarters. Alam ni Sehun na hindi ito basta demonic energy lang kundi naramdaman niya ang parehong pakiramdam na iyon, nang unang magpakita ang tauhan ni Kang Woo na si Balek. Magkakaiba ang dimensions ng mga demon at high demon, at si Satan lang ang kilala niyang may ganoon klaseng lakas ng demonic energy. Bagaman labag sa utos nagdesisyon si Sehun na gawin ang isang bagay, ngunit bago umalis ipinagbili niyang si Grace na muna ang bahala sa buong squad. Tumalon siya pataas upang lampasan at iwasan ang mga demon sa unahan, nang sa ganun ay malaya siyang makapasok sa headquarters at makita ang nangyayari sa loob. Sa kabilang banda kaawa-awa naman ang sinapit ng mga demon sa kamay ni Balek. Sa gitna ng pakikipaglaban tingka ng isang demon na tumakas nang makilala niya ang mabagsik na si Balek. Ngunit hindi na nito nagawang makaalis matapos kawitin ni Balek ang kanyang paa, sa kasapilitang ay lapit sa kanya sabay sabing hindi ito makakatakbo sa kanya. Lalo namang napumiglas ang demon at tinawag pang masamang halimaw si Balek, dahil doon binigwasan niya sa dibdib ang demon na tumapos sa kahangalan nito. Siniguro ng tatlo na wala ni isang nakatakas sa kanilang paningin, samantalang paniniguradong saad ng skeleton na kahit may makapuslit man, isang mahusay na Death Knight analikha niya mismo ang nagbabantay sa tarangkahan at walang sino mang demon mula sa Ninth Hell ang makakapagpatamba dito. Tumatawang sinabi naman ni Echidna na maging siya ay walang pinalpa ni isang demon habang nagpupunas ng mukha, binigyan naman siya ng payo ni Balek na huwag masyadong magpagod sa katinawag na batang dragon. Alam ni Balek na ginagawa ito ni Echidna upang makatulong sa kanilang Demon King, ngunit para sa kanya hindi na kailangan pa ng tulong ng isang tulad ni Kang Woo. Kinonfer naman ito ni Echidna at sinabing hamina ang kapangyarihan ni Kang Woo dahil sa pagkakasiliw dito, gayunpaman malakas na tumawa lang si Balek at sinabing alam din niya ang tungkol sa bagay na iyon. Sinubukan pang magpaliwanag ni Echidna ngunit pinigilan siya ni Balek at sinabing huwag mag-alala ang batang dragon, dahil wala pa itong alam at hindi pa lubusang kilala si Kang Woo gayunpaman umaasa siyang matututo ito paglipas ng panahon. Hindi na nakipagtalo.ta si Echidna sa komplikadong dambuhalang baboy ramo na may maliit na utak, samantalang nabanggit ni Balek ang ama ni Echidna na si Kargat isang demonic dragon. Bago pa niya maipagpatuloy ang sasabihin isang malakas na pagsabog ang tumawag ng kanilang pansin. Dahan-daang napalingon si Balek at ganun na lang ang pagkagulat niya nang makita ang dambuhalang baboy. Ramdam ni Balek ang malakas na puwersa na bumuhos sa buong lugar, habang pautal na binanggit ang pangalan ni Mamon na nakangising nakatingin sa kanya. Animoy natatakam na kimapitan ng dambuhalang demon ang kanyang tiyan, at sinabing saan kumuha ng lakas ang asong walang amo na gaya ni Balek para sumugod doon. Bagaman mas mahina si Mamon kumpara kay Satan at Lucifer, isa pa rin ito sa 7 princess sa Ninth Hell. Inutusan ni Balek na tumakbo na ang skeleton at si Echidna dahil alam niyang walang laban maging ang undead army sa isang prinsipe. Iniutos pa ni Balek sa dalawa na tawagin na ang kanilang Demon King, wala siyang kaalam-alam na nasa likuran niya na si Kang Woo at naglalakad papalapit habang pinapalibutan ng gluttony ang buong paligid at kinukolekta ang demonic energy ng mga napatay na demons. Hinarap niya si Mamon nang nakangisi at sinabing hindi na masamang pagtuunan ng pansin, ngunit nagsusumigaw sa isip na kung bakit sa oras pa na iyon nagpakita ang bastardong si Mamon. Inaasahan na ni Kang Woo na may makikita siyang naiiba dahil ito ang isa sa pinakamalaking headquarters, ngunit hindi niya lubos akalain na isang prince ang kaya nilang i-summon. Dahil buhay si Lucifer naisip na didge ni Kang Woo noon palang nabuhay pa ang lahat ng princess, ngunit hindi sumagi sa kanyang isipan na lilito ang mga ito sa Earth. Halos iluwan ni Mamon ang sariling laway sa takot habang nagtatanong kung anong ginagawa doon ni Kang Woo. Sinabi niya na nakita niya mismo ang pagpanaw ng Demon King, kaya't paanong nandoon siya sa Earth at buhay na buhay. Nagkulay talong naman si Kang Woo dahil sa nadinig at agad na pamura sa isip matapos ang mga tinura ni Mamon.
Ayon kay sa dambuhalang demon nag-collide si Kang Wu sa system noon, kaya't paano pa ito nabuhay sa katinawag niyang halimaw ang ating bida. Napangisi na lang si Kang Wu matapos mapagtantong inakala ng nga bastardo na namatay siya. Nang buksan noon ni Kang Wu ang crack sa pamamagitan ng Hell Tool at subukang pumunta ng Earth, nakabangga niya ang Gaia system at naselyuhan ang kapangyarihan ng Myriad Palace. Ang 7 prinsipe ng mga oras na yon ay naramdaman ang paghina ng kanyang kapangyarihan, kaya't inakala ng mga ito na tuluyan na siyang namatay. Dahan-daang lumapit si Kang Wu upang sindakan ang duwag na baboy, habang sinabing hindi basta mamamatay ang isang Demon King. Inihayag ni Kang Wu nang walang paligoy na nais niyang makipagsanib puwersa sa kanya si Mamon, na halatang ikinagulat naman ng pangit na demon. Ayon kay Kang Wu masyadong boring ang Ninth Hell at punong-puno ng masangsang na hangin, samantalang ang Earth ay napakagandang planeta na parabang inaakit silang dumihan ito at pagharian. Iniabot ng ating bida ang kamay kay Mamon kasabay ang tanong kung nais ba nitong pagharian ang mundo kasama siya. Base sa ekspresyon ng mukha ng baboy alam ni Kang Wu na malapit niya na itong makumbinsi, hindi niya gustong ipaalam kay Mamon na hamina ang kanyang kapangyarihan dahil alam niyang tatraderan siya nito, kaya't plano niyang gamitin ang dambuhalang baboy sa kalamunin ng gluttony sa takdang oras. Ngunit ang inakala niyang nakukumbinsing si Mamon ay ibinagsak sa sahig ang paa na lumikha ng pagyanig. Agad namang natigilan si Kang Wu nang makita ang paparating dambuhalang tipak ng bato. Kaagad niya itong tinupok pamamagitan ng power of shockwave, kaya't sumabog sa ere ang atake ni Mamon. Nang makita ito tumawa ng malakas ang dambuhalang baboy at doon napamura na lang si Kang Wu dahil tapos na ang kanyang pagpapanggap. Sinabi ni Mamon na ang kapangyarihang naramdaman niya ngayon lang kay Kang Wu. Saka nakangising tanong kung nanghina ba ang ating bida. Hindi naman sumagot si Kang Wu at seryoso lang na tinitigan ang pangit at bastardong baboy.